1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Magpapatuloy tayo sa ating serye na sinimulan dito sa Aklat ng Exodus. At narito tayo sa Kapitulo 1. Babasahin ko ngayong umaga talatang 15 hanggang 22. Exodus, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 22. Isang araw, ipinatawag ng Faraon sina Sifra at Puwa, ang mga komadron ng Hebreo, at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito'y ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea? Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Iniutos naman ng Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Malinaw na nakita natin mula pa sa simula nitong ating serye na walang sino mang
makapipigil sa Diyos sa pagtupad ng kanyang layunin sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya nga ang malaking tanong bakit mo tatangkain na sumalungat sa plano ng Diyos? O bakit may mga taong nagtatangka na salungatin o kontrahin ang plano ng Diyos, katulad nitong hari o Faraon sa Ehipto? Kaya nga lang kaya ganun yung nangyayari, matigas kasi ang ulo natin. Katulad nitong si Parao, ayaw talagang tumigil. Well, preview ito ng katigasan ng ulo na matutunghayan natin dito sa pakikipaglaban niya sa Diyos later on sa story ng Exodus. Dito pa lang sa simula, makikita na natin. Malinaw na hindi ito tungkol kay Parao laban sa Israel o laban kay Moses. Ito ay pakikipaglaban sa Diyos ng Israel. Inutusan ng hari ang lahat ng mga Egyptians. At dito genocide na, no? At least doon sa mga newborn males ng Israel, sabi ng verse 22, every son that is born to the Hebrews you shall cast into the Nile River, but you shall let every daughter live. Ito kasing Nile o Nilo, yung pinaka-importanting water system nila. Para sa mga Egyptians, nakadepende sila sa Diyos-Diyosan nila na nakakabit sa Nile River. Tingin nila dito ay both as a giver and taker of life. Ang Nile ang nagbibigay ng buhay sa kanila. Pinapaubaya rin nila sa Nile ang paghatol sa kanilang mga kaaway. Pero sa mga anak ng Panginoon, sa bayang Israel, God is the giver and taker of life. At wala nang sumunod na kwento rito kung meron ng mga sanggol ang hinagis nila sa ilog. Pero merong ililigtas ang Diyos na sanggol na lalaki, ang pangalan niya ay Moses. At siya ang gagamitin ng Diyos na deliverer of His people. Muntik na siyang mamatay actually, pero eventually dahil sa ironic turn of events, mga panganay ng mga Egyptians ang hahatulan ng Diyos at babawian ng buhay. At mga sundalo ng hari ang lulunurin niya sa dagat. Ang malinaw na sinasabi sa atin dito ng Diyos, hahatulan niya ang mga kumakalaban sa kanyang layunin. Now, ang tanong lang ay, kalaban mo ba ang Diyos? O kakampi mo? Siyempre, agad-agad sasabihin natin, doon tayo sa kakampi. Siyempre, ayaw nating maging kalaban ng Diyos. Kaya lang, tingnan din natin ang mga ginagawa natin. Masasagot mo yan ng tama kung ano ang response mo. Hindi lang dito sa story ng Israel sa Exodus, kundi sa story din ni Jesus sa New Testament. Nang ipanganak ang Panginoong Hesus, meron ding malupit na hari, si Herodes, ang nagpapatay sa mga sanggol noong panahon niya. Iniligtas si Jesus sa kamatayan noong siya'y sanggol pa lang. Pero eventually, pinahirapan din siya at pinatay noong dumating na ang takdang panahon. Para ano? Para matupad nga ang plano ng Diyos na ililigtas ang lahat ng kabilang sa Kanya, lahat ng sasampalataya kay Kristo. Siya nga yung mismong nagsabi sa John chapter 12 verse 24, pakatandaan ninyo, sabi ni Jesus, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ano ang bunga? Well, maraming bunga ng paghihirap at kamatayan ni Kristo. Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Kanya, yan ang bunga ng ating nakitang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At nakita rin natin sa history ng church na kapag ang mga tagasunod ni Kristo ay inuusig, inaapi at pinapapatay, lalo pang kumakalat ang message of the gospel sa buong mundo. Marami pa rin ang nakakakilala kay Jesus, tumatanggap ng kaligtasang kanyang ipinagkaloob sa atin. At sabi nga ng church father na si Tertullian, the blood of the martyrs is the seed of the church. I hope and pray na sa unang chapter pa lang ng Exodus, ay natutunan na natin kung paano babasahin ang kwentong ito. Kasi kung minsan nalalagpasan lang natin. Ganito yung magiging approach natin sa mga susunod na bahagi ng kwento.
At dapat nga ay maging approach o ganito yung approach natin sa pagbabasa ng kahit anong bahagi ng kwento sa Bible. Makita nating merong Diyos na kumikilos. Kwento ng Diyos ito. Matuto tayong tumanaw sa nakaraan at sa hinaharap. Ano mang hirap ang kalagayan ng Israel noon bago po sila makapasok sa Promised Land, dapat makita muna nila ang kasalukuyang kalagayan nila in terms of their past, because God is the same yesterday, today, and forever. At para sa akin, ito rin yung magbibigay sa atin ngayon, hindi lang ng security ngayon, kundi assurance din at katiyakan na yung future natin ay hawak ng Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, naniniwala ako na hinding-hindi ka pababayaan ng Diyos, hinding-hindi ka niya iiwanan kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo at talagang si Jesus ay nasa iyong buhay, nasa iyong puso, tinanggap mo talaga si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, meron tayong tipanan sa Diyos. As we read Exodus, tingnan mo kung paano ipinagpapatuloy nito yung kwento ng Genesis. Babalikan mo yung Genesis. Tingnan mo rin kung paano ang lahat ng ito ay patungo sa pagliligtas na gagawin ng Diyos, hindi lang sa gitna ng Exodus, kundi hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus. Yun po ang ibig sabihin ng reading in context. Yung context ng redemptive history na ang pinakapunto o sukdulan at dulo ng lahat ay ang pagliligtas ng Panginoong Yesus. Ganyan natin binabasa ang lumang tipan. At ang malinaw, ang Diyos ay bida sa lahat ng makikita natin. Kahit hindi natin nakikita talaga ng malinaw, parang tahimik kasi kung minsan, parang wala sa eksena kung magbabasa ka, parang absent o parang passive ang Diyos sa Exodus chapter 1, actually hanggang chapter 2. Kaya nga kung minsan sinasabi ng iba, bakit sasabihin mo kumikilos ang Diyos, wala nga akong mabasa rito. Parang lang naman, no? Kasi for 400 years, walang mga spectacular events, tulad ng nangyari dito na burning bush, tulad ng 10 plagues, tulad ng parting of the Red Sea. Pero alam niyo po, hindi naman natin talaga kailangan ng mga miraculous para maging ebidensya na God is real and God is at work. Kahit ngayong umaga, kung wala namang kang nakikitang parang kamanghamanghang bagay na nangyayari sa buhay mo, ganyan naman talaga kasi yung karaniwang buhay natin, di ba? Ang problema lang talaga, we are not paying attention. No? Ang providence kasi ng Diyos ay yung paggawa niya sa araw-araw na buhay natin para tuparin ang layunin niya. Kung malinaw sa iyo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, sa ating bansa at sa buong mundo, hindi ka na magtataka kung ano man yung mga nangyayari ngayon o ano man yung detalye ng pangyayari sa buhay mo ngayon. Merong Diyos na kumikilos, tandaan niyo po, at tinutupad niya kung ano ang kanyang sinabi. Katulad dito, ang mga Israelita, darami ba ng ganun yung mga Israelita kung hindi dahil sa gawa ng Diyos? Kung minsan parang normal na lang yun, magkakaanak sila. Hindi, gawa ng Diyos yun . When God works, kalimitan gumagamit siya ng means, di ba? Pwede namang sa isang salita lang niya, dumami na ng ganun yung mga Israelita. Pero ginamit niya yung mga mag-asawa para magparami sila. Ang mga kumadrona para sumuway sa utos ng hari. Kasi nga, mas mahalaga ang batas ng Diyos o ang utos ng Diyos na magparami sila. Well, ordinary people doing the work of the extraordinary God. Kamangha-mangha po yan, yung gamitin tayo ng Diyos. Pero tandaan nyo, siya ang bida, hindi po tayo. Bagamat gagamitin tayo na instrumento ng Diyos as we trust and obey Him to accomplish His purposes.
At para sa akin, mas miraculous yun na tayo, no, na ordinaryo lamang tao, hindi naman tayo prominente o popular, mga makasalanan nga mga mahihina, madalas nagkakamali, ay gagamitin ng Diyos. Para sa akin dito sa FEBC, napakalaking biyaya, no, ang magamit ng Diyos to accomplish His redemptive purposes in history. At kung ito lamang lagi ang laman ng isipan ng aking mga kamanggagawa dito sa FEBC, lalo kami magpupursige, diba? Hindi kami panghihinaan ng loob. At saan mang lugar tayo ginagamit ng Diyos, sa trabaho, sa eskwelahan, o saan ka man naroon ngayon, mahalaga ka sa Diyos. At para sa akin, pambihirang himala yan. Gawa yan ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong
halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muli pong nagsasama-sama ngayong umaga upang ikaw ay kilalanin bilang Diyos na buhay. Kumikilos ka sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, sa kalagayan ng aming bansa. Kami nagtitiwala sa iyo. Sa kabila ng napakaraming mga trahedyang nangyayari o nangyari sa nakaraan, mga biktima ng matinding pagbaha, at sa iba naman ay mga aksidente sa karagatan. Yung iba ay iba't ibang lugar sabay-sabay na nasunugan. Panginoon, ikaw ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan pa rin sa gitna ng mga malulungkot na balitang nangyayari sa aming bansa. Dahil alam namin ang isang bagay, malinaw sa amin sa iyong salita, kumikilos ka pa rin. At pwede ka naming pagkatiwalaan sa buhay ng bawat isa sa mga nasalanta o nagkaroon ng ganitong kalungkutan sa buhay, nawala ang mga ari-arian sa isang iglap, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. At pwede ka naming pagkatiwalaan sa mga pangangailangan ng mga kababayan namin ito. Dalangin naming patuloy na masustinahan po sila sa kanilang kalagayan, sa mga kaibigan namin sa lugar ng Kapok at Flamingo. Lord, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Pwede ka naming patuloy na maasahan namin ang pagkilos mo, Panginoon, at sa kanilang kalagayan sila ay patuloy na lumakas. Pagpalain mo si Fully Primo sa kanya pong kalagayan, patuloy na ikaw ang nagpapalakas, Panginoon. At nawa po ay patuloy niyang maranasan ang biyaya mo. Sa araw na ito, dalangin kong patuloy mo siyang makatagpo. Maging ang Adriano family, Lord, dalangin kong patuloy kong palakasin si Ate Baby, lower back pain niya, patuloy na ikaw ang magbibigay kagalingan sa kanyang tuhod, talampakan sa mga apo na si Anil Palencia, makapagsalita ng maayos, si Margox Lakinday, kagalingan, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Lord, sa mga may sakit, sa oras na ito, dalangin kong makatagpo ka nila. Iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay. Sa ngalan ni Jesus, tanggapin po nila yung kagalingan. Ikaw lamang ang pwedeng gumawa. Panalangin ko sa iyo si Kuya Ador sa kanyang karamdaman. Sa ngalan ni Jesus, maging si Ate Remy Shi sa kanyang biopsy result. Lord, bigyan mo ng favor na maging maayos lamang ang lahat. At sa kay Ate Esther Fernandez, kagalingan din po at probisyon sa kanyang mga pangangailangan. Maging kina Pastor Wilfredo Verano, magkaroon ng kagalingan din sa kanyang karamdaman, sa kanyang sakit. At kagat ng aso, Lord, ang biyaya mo ay maranasan ng pastor. Ang kalagayan din ni Pastor Michael Verano, patuloy mo siyang bigyan ng lakas at magamit niyo siyang patuloy sa gawain niyo po. Ang Legaspi family, si Marites, kasama ng kanyang mga kapatid, pamangkin niya ay maging maayos na mga kalusugan din. Dinadalangin ko rin sa iyo ang ilang individual ngayong umaga, sina Lobelia Bagayana, si Gianna Rizali Paz, sa iba't ibang karamdaman, si Mina Albunag at si Arthur Reyes Buendia, si Juliet Timogan, Maria Teresa Morelos, si Danny Morelos, si Ate Mavic, Nanay Ching, Randy Delgado, si Willie Barte, si Matthew Saldea at si Cecilia Avino at Nona Belen. Dalangin ko patuloy na masumpungan nila ang biyaya mo ngayong umaga. Si Hani Ruiz, kasama na rin si Hazel, si Lauren, si Lucas, si Tisoy, Nelson Lorenzo. Kasama na si Ate Glenn. Ang Avino family ay nasa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. At dalangin kong patuloy na makatagpuan nila ang kagalingan at kalakasang sa iyo lamang nagmumula. Kanilang tanggapin sa mga oras na ito ang sa ngalan ni Jesus. At maging si Caspi, dalangin namin patuloy na makarecover, Panginoon. Inilalapit ko sa iyo ang bawat isa ngayong umaga sa anumang kalagayan, O Diyos. Naway makita po namin ang sama-sama na kayo ay buhay, kumikilos kayo,
At yung layunin niyo po sa aming mga buhay ang siyang mangyayari. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba ngayong umaga. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.